So, good morning. Eh, batiin niyo po yung katabi niyo ng magandang umaga. Wow, talaga. Sabi ko, magandang umaga na no? Pero may dagdag pang maganda ka pa sa umaga. Kahit lalaki, no? Maganda ka pa sa umaga. Okay? Ayan. So, ngayong umaga po ay kung babalikan na po natin yung nakaraan nating topic itong buwan ng Abril ay mga matitinding revelasyon ang mensahe po na ating pinag-usapan. Doon po pinapakita yung gaano ba kaimportante ang Diyos sa atin. Kaya po, kahit pa paano, kahit wala tayong team, pero parang yung team na rin, parang seek first the kingdom of God. Siya ba talaga yung priority mo? No? Kung maalala po ninyo, yung una nating pinag-usapan na pagdating sa mga ginagawa natin or mga sa trabaho natin, no? Napakasipag natin pumasok, napaka-importante, hindi tayo pwedeng umabsent. Pag may sinabi ang boss natin na ganito, sunod ka agad. Pag napagalitan tayo, hindi tayo basta-basta nagtatampo sa trabaho, no? Kasi doon nakasalalay ang sahod. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, parang wala tayong pakialam. No? Ang dali natin sabihin na pagod ako sa trabaho kaya hindi ako makapag-church. May lakad kasi kami kaya hindi ako makapag-church. Sometimes, napakadali nating isa walang bahala, napakadali nating palitan yung araw na dapat ay para sa Panginoon. Okay? At nung last week naman, pinag-usapan natin na yung patungkol kay Maria. Kaya yun po ang title natin, We Choose Which is Better to Abide at Jesus' Feet. Si Mary po, no, ay binanggit po ng Panginoong Hesus na mas maigi ang ginawa ni Mary kaysa kay Martha. No? Yan. Kasi ang hinahanap sa atin ng Diyos, hindi niya sinabing gumawa, perform kayo ng perform para sa akin. Hindi. Pinakautos niya, abide in me. No? Mag-enjoy, magkaroon kayo ng intimacy sa akin, manatili kayo sa akin, no? Lagi kayong nasa akin, dikit na kayo sa akin, yun ang sinasabi ng Lord. Pero tayo naman, akala natin, kapag nag-perform tayo para sa Panginoon, mas naging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. Pero ang gusto pala ng Lord, ang gusto niya lang, yung lagi mo siyang kasama. No? At yun po ang pinili ni Mary. No? Kaya sabi nga dyan, one thing is necessary, Mary has chosen the good portion. Ano yung one thing na necessary na ginawa ni Maria? Is yung to sit at Jesus' feet. No? Mas pinili ni Maria na manatili sa paanan ng Panginoon, makinig at makasama at makapiling siya sa oras na yun. Na? Kaya minsan po, napakasipag po natin pagdating sa ministeryo, pero yung ating quiet time, ang ating moment, yung ating intimacy sa Panginoon, hindi natin nabibigyan ng panahon. Hello? Pansinin niyo pag nanalangin kayo, gaano kabilis ang panalangin ninyo. Meron ba nakapag-pray dito na umabot ng 10 minutes sa kanyang panalangin? Taas po kamay. Yan, tama-tama, no? Kapag may pinagdadaanan, mas malalim talaga ang prayer. And you know what? I praise the Lord kapag may problema talaga tayo. Kasi every time may problema tayo, lalo tayong napapalapit. Yan ang sinasabi ng Panginoon eh. He was near to the broken-hearted and the contrite heart. Kaya mas lalo tayo naging prayerful. Pero pag okay ka, hindi tayo nakapag-pray. Na? So, tayo po tayong lahat. Basahin po natin ang ating pong sitas. Mamaya na po ang ating offering. Siguro after po ng ating awitan mamaya. So, let's read together. Psalms chapter 27 verse 4. Ready? Go. One thing that I ask of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Tayo po'y manalangin. Dakila ka, Panginoon na aming Ama. Salamat sa inyo pong presensya sa dakong ito.
Salamat, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami ng panahon para po makasama at makapiling ka namin, Panginoon. Una sa lahat, Lord, inihiling po namin, bago pa ang inyong salita, kayo mismo ay aming maranasan. Makita namin, Panginoon, ang inyong katotohanan sa lugar na ito, Panginoon. Makita sa buhay namin, Lord, at Lord, hindi lang po kayo basta namin binabanggit na may Diyos. Dapat makita sa buhay namin na tunay kayo sa buhay namin. And we pray for this morning, Lord, na kayo po yung mag-usap, na bago po kami umalis sa lugar na ito, we pray na masumpungan namin ang inyong presensya at maranasan namin ang inyong katotohanan. And Lord, kung meron mang mga maling gawain, mga practices namin, Panginoon, will you convict us, Lord, with your Holy Spirit and help us, Lord, to submit to your will and obey you sa mga bagay na pinapagawa niya sa amin. Salamat! Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo may magsiupo. Yan. Kaya po kung mapapansin po ninyo, kung last week po, one thing is necessary, yun pong nabanggit ni Jesus. Ito naman si King David, ang banggit niya, one thing have I asked of the Lord. The one thing. Na? Kaya po ang ating title, basahin natin na sabay-sabay. Ready, go? Seek the one thing, pursue intimacy with God. Na? Kaya kung mapapansin niyo po yung prayer po ni King David, no? Sabi, hindi pala siya king, hindi pa pala siya king dyan, no? Siya po ay lagalan at inahabol po ni Haring Saul, no? One thing have I asked of the Lord. Isa lang bagay na gusto niyang maranasan. Yun yung hinahanap-hanap niya ang presensya ng Panginoon. Hello? Kaya po, ang pinaka-reason kung bakit kayo nandito, not because, sabi nga ni Kuya Kyle kanina, hindi para makipag-socialize. No? Okay din naman kasi we are social people. Makipag-usap, kumustahan, chismisan, no? At minsan may backstabbing. Yeah, that I may dwell in the house of the Lord. Ito po yung kanyang hinahangad, no? Na makapiling at mahagilap ang Panginoon, maranasan ang Panginoon, makasama ang Panginoon sa kanyang bahay, sambahan, no? At to gaze upon the beauty, no? Makita niya ang ganda at kahanga at kagilagilalas na katangian ng Panginoon. When was the last time na kayo po ay humanga sa Diyos? Siguro yung mga campers, nung nakarang araw lang, no? Nakita nila yung kahanga-hanga at kagilagilalas na ginawa ng Panginoon. Pero tayong mga, kailan yung last na paghanga nyo sa Panginoon, na napapawaw kay Lord, thank you! Woo! Hindi ko in-expect to, Panginoon, no? Napaiyak na lang kayo dahil sa ginawa sa inyo ng Diyos. When was the last time? Okay? And to inquire in His temple. No? So, ito po isa sa reason kung bakit po tayo nandito sa church. No? And I will offer in His tent sacrifices. Nandito, ang totoo pong pagsamba ay hindi po yung pag-upo at pagtaas ng kamay. No? True worship is what you give to the Lord. Ano ang pwede niyong ibigay sa araw na ito? No? And I will sing and make melody to the Lord. No? At sabi dito, sabi ng Lord, seek my face, but my heart says to you, sabi niya, your face, Lord, I will seek. One thing, the one thing na hinahangad ni David ay ang makapiling ang Panginoon. When was the last time that you are so in love? Na, or, hindi naman sa sobrang in love siguro, yung nami-miss mo yung mahal mo sa buhay. When was the last time na na-miss mo sila? Tagal na. Siguro naman nagka-campers, no? 4 days. Na-miss niyo ba yung nanay niya? Na-miss niyo yung mga kapatid ninyo? Na-miss niyo yung alaga ng aso, yung kapatid, no? Hello? When was the last time na na-miss niyo ang Panginoon? Are you excited na kapag Sunday,
makakapiling niyo ang Lord. Hello? Alam bakit wow na ho tayo sa Panginoon? Kasi hindi tayo naghahanap sa Kanya ng Monday, Tuesday, hanggang Saturday. Kaya tuloy lang tayo. At sabi niya, teach me your ways and lead me on a level path because of my enemies. Now, balikan natin, no? Yung ating pong title, seek the one thing. What is the one thing na hinahanap ninyo, na gusto ninyo sa buhay? Maaaring ang iba sa inyo, gusto ang one thing nila, no? Magkaroon ng sasakyan. Praise the Lord, may sasakyan kami, no? Nabangga naman, no? Pero, anyway, inaayos na siya. So, mamaya, Pastor, pwede ka bang, ikaw mag-dedicate mamaya para sa aming, 4 wheels, no? 4 wheels. Yeah. Idol ko si Sir Mark mag-drive, so sabi ko, bili nga rin ako ng 4 wheels. 2 wheels na lang, no? 2 wheels, no? Actually, pinag-pray ko po yan, noong January. Lord, until June, pinag-pray ko ay kotse. Siguro, habang nag-pray ako kay Lord, sabi ng Lord, di ka mga marunong mag-drive, kotse ka agad. E-bike mo na. So, e-bike mo na, at least 4 wheels, no? At saka manobela. So, sabi ko, okay na to Lord, papag-practice ako na to. Baka next year, baka 4 wheels na yan, no? May service na kami. Anyway, seek the one thing. Ano ba yung one thing na gusto ninyo? Na gustong maabot? Kaya may, after ng suggestion, after ng command dito, seek the one thing, may sinasuggest dahil pursue intimacy with God. Bakit po? Kasi po, ang makilala ang Diyos, may mga level pala ng intimacy na meron sa Diyos. Kung mapapasin po ninyo, na parehong Christian, pero bakit ito, iba yung confidence niya pagdating sa Diyos? Na, may ibisa nagtataka kayo, no? Ginawa ko na ito example dati. Let's say si Julius at saka si Renz, no? Pareho silang maliit noon. Maliit pa lang sila. So, sabi ni Renz, Julius, mag-gym tayo. Sabay tayo mag-gym. O saan tayo mag-gym? Doon. Doon sa Gold's Gym. Sige. Talaga naman, big time, no? Sa Gold's Gym tayo. Sabay tayo, no? Siguro classmates sila, kunwari, classmates. So, galing na school, punta tayo ng gym. Parehong oras. Tapos, kung ano yung binubuhat mo, yun din ang bubuhatin ko. Pareho tayong bigat. Parehong bigat. Tapos, sabay na rin tayo umuwi. Tapos, parehong araw tayo pupunta. So, siguro sa loob ng 2 buwan, sabay silang pupunta, parehong bigat na kanilang binubuhat. Talagang, pareho. Kung ilan yung bilang ng buhat, the same thing, silang dalawa. Only to find out, after 2 months, nagulat si Renz, sabi ni Renz, Julius, bakit ganon? Bakit mas malaki ang muscle mo kaysa sa akin? Pareho tayong gym na pinupuntahan, parehong oras, parehong bigat, parehong lahat, pareho tayo ng kinakain after nating magbuhat. Bakit mas malaki yung muscle? Sabi ni Julius, alam mo Renz, pag uwi natin ng bahay, binubuhat ko yung mga galon, yung sopa, lahat na bumibigat, binubuhat ko yan. Nagpo-push up ako, nagsisit up ako, kahit wala ako sa gym. Sa madaling salita, sabi ni Julius, dinadala ko ang gym sa bahay ko. You know what? The same yung scenario. Pareho kayong nasa church, parehong church na inatinan, parehong araw, parehong topic ang inyong napakinggan. Bakit yung kaibigan ko, bakit ang lalim niya sa salita ng Lord, bakit ako mababaw pa rin? Ano kaya reason? Malamang yung kaibigan mo, sabi niya, alam mo, after natin magsimba, nagbabasa ako ng Bible, nagpipray ako, nagdi-devotional ako. Kaya siguro ganito ako kalalim dahil dinadala ko ang church, ang pagsimba sa bahay ko. No wonder why, mas mataba ang utak niya, mas malalim siya sa Panginoon kaysa sa iyo. Hello? Kaya seek the one thing, pursue intimacy with God. So, pag-usapan po natin, no? Since lagi ko po itong tinatanong,
Gaano na ba kalalim ang inyong relasyon o yung intimacy ninyo sa Panginoon? Nakailang beses na ako magtanong yan. At ilang beses nyo rin hindi sinagot. Gaano kalalim ang relasyon nyo sa Diyos? Alam bakit hindi nyo masagot? Pastor, hindi ko masukat kung gaano kalalim. Walang sukatan, walang basihan, Pastor. Pabira, Pastor, magtatanong ka, tapos wala kang panukat. Paano kung susukatin yung lalim ng relasyon mo sa Panginoon? Praise the Lord, yan po ang pag-uusapan natin. No? Pag-uusapan po natin yung lalim ng intimacy natin sa Panginoon. Titingnan natin. No? We will check, ganito na ba ka? Ganito ba yung lalim ko sa Diyos? Or mababaw pa lang ako? Ang tagal ko ng Christian, pero bakit parang nandito pa lang ako? Na? So, meron tayong pag-usapan na level ng lalim ng intimacy sa Panginoon. Okay? Ready na ba kayo? I hope, I pray na ma-identify ninyo. Kasi, si Pastor, tanong gaano kalalim ang relasyon ko sa Diyos? Hindi ko mamasukat eh. Kasi walang panukat. So, ito po, gagamitin natin panukat. So, may 6 po na level ng intimacy. Although, hindi ito standard, no? Pero magkakaroon tayo na idea about doon sa lalim ng ating pagkakilala sa Panginoon. Okay? Ayan. So, number 1, ito po yung unang level ng relasyon o intimacy natin sa Panginoon. The crowd stage. Ibig sabihin, tayo po itong mga tingnan natin. People know about God, but not really personal. Now, alam nyo, sometimes, ang dami nating mga artistang kilala. Kilala ko si ganito, kilala ko yung artista na yan. Sikat yan eh. Pero kilala na natin sila, sa akala natin, kilala natin, pero personally, hindi natin sila kilala. Now, so those are people who know about God, but not really know God. No? Kaya sabi dyan, they have knowledge about Bible verses, about doctrines, about theology, but not really know His presence. Maaring maalam ka sa maraming bagay, pero hindi mo alam o kilala ang kanyang presensya. Let's say, pag-usapan natin, sino yung sikat na celebrity ang kilala ninyo? Malamang alam nyo ang kanyang favorite color, alam nyo yung mga hobbies niya, alam nyo yung favorite food niya, alam nyo yung favorite celebrity na gusto niya, favorite sport, ganito, ganyan. Alam mo lahat. Pero hindi mo talaga siya kilala directly. No? Yan. Sabi yan, sila yung crowd na nakikinig, no? Nakikinig sa salita ng Diyos. They listen, they will agree. At sasabihin nila, tama yan, pastor, tama yung mensahe, tama yung message. But walang desire na gawin ang pinapagawa ng Diyos. Hello? Nakailang beses kayo nakarinig ng utos ng Diyos? Ang dami. Ilan doon ang sinunod natin? Idamay ko na sarili ko para sabihin nyo si Pastor, grabe naman. Lagi na lang kami, parang perfect ah. No, ilan doon ang nasusunod natin? Doon pa nga lang, no? Manalangin ka araw-araw. Actually, ang panalaang, ang pagsabi ng manalangin ka araw-araw, hindi yan inutos ng Panginoon. Actually, dapat lifestyle yan. Hindi yan dapat inuutos. Yung mga spiritual discipline na kailangan natin practicein. Magbasa ka ng Bible, that's supposed to be a lifestyle. Hindi na dapat yan inuutos. It's supposed to be a habit. Kayo ba inutusan pang mag-toothbrush? Hindi na, di ba? Nung bata ka, oo, pero habang lumalaki ka, it becomes a habit. It becomes a lifestyle. Now, ang dami. You go and make disciple of all nations. You share the gospel. You pray for that person. Dito ganyan. No? You share the good news. You share Jesus to sa mga kaibigan ninyo. And yet, hanggang ngayon, ilan pa rin. Okay? Yan. Sila po yung mga fans. Magtataas na kamay, yes.
Alam mo, pumunta ako nung last night sa camp na isa sa mga lyrics na kinanta doon, I want Jesus. Give me Jesus pala. Give me Jesus. Ano to nun? Kalimutan ko. Oh, yan, ganun. Give me Jesus. No? Give me Jesus. Give me Jesus. No? Natawa na ako dahil sabi ng speaker, di ba, kantahan mo, taas naman, woo! Tapos after ng tuktok, sabi no, alam na namin yung style, sabi ni Pastor Eli. No? After ng tuktok, after ng iyak-iyak, after ng tas-tas ka, pagtapos ng tuktok, ano na, wala ko tayo ulit. No, balik sa ginagawa. Now, there are fans who listen to Jesus' teaching and loves His words, but not His ways. Kayo ba? Sa tingin nyo, nandito pa rin ba kayo sa stage na ito? Na para bang nandito ka lang para makinig, pero hindi naman talaga para sa Kanya. Alam nyo, may mga mabiruan noon nung panahon ng bata pa kami. No? Pupunta ka lang ng church para magbawas ng kasalanan, maghugas ng kasalanan. Ayun, wala. Meron bang ganyan ng mindset dito? Meron? Pupunta ng church para magbawas ng kasalanan, no? Actually po, hindi po nababawasan ng kasalanan pag nag-church po kayo. Okay? The only one can erase that sin is Jesus Christ Himself. Informed about God, but not transformed. May kilala ko yung gano'n? Tagal mo na sa church, parang wala nagbago sa'yo. Ganyan ka pa rin. Ganyan ka pa rin mag-isip. Ganyan ka pa rin magsalita. Meron pa, na religious but no relationship with God. Alam nyo, paano mo malaman na isang church ay religious? Paano nyo malaman? Kapag lahat ng ginagawa mo para mahalin ka ng Diyos, para nakuha ang Diyos sa'yo, para iligtas ka ng Diyos. Pag gano'n ang mindset natin, we are performing a religious acts. Hello? You want to please the Lord. Oh yes, tama rin naman, makuha ang Diyos sa'yo. Pero pag yan ang motivation mo, kaya mo yan ginagawa, you are just performing a religious acts. Wala ka talagang relasyon sa Diyos. Kaya supposed to be, pag may ginagawa ka para sa Panginoon, ang hugot nun, Lord, mahal kita eh. Kaya ko ito ginagawa. Yan. Sabi ng Psalms, He made known His ways unto Moses, His acts unto the children of Israel. Pansinin po ninyo, si Moses, ganoon siya kalalim sa Panginoon, na lahat ng plano ng Diyos, lahat ng gusto ng Diyos, lahat ng kanyang gustong gawin, pinapaalam niya kay Moses. Pero para sa iba, no? Para sa iba, pinapakita niya lang, pero hindi niya talaga pinaparanas. Bakit? Hindi pa ganon kalalim ang intimacy niya sa Panginoon. Na, sabi nga dito, sabi ng Matthew, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Hello? Hindi ko na kayo tatanungin kung anong stage kayo. Identify yourself. Na? Yan. Pangalawa, the conviction stage. Ito na, may second stage na. No? So, ito yung panahon na kung saan talagang kinilala mo ang Diyos. Kasi dito sa crowd stage, maaaring naniniwala ka sa Diyos. Pero ang totoo niyan, naniniwala ka lang, narinig mo lang siya, na sabi-sabi may Diyos, pero hindi mo pa talaga siya naranasan. Narinig niyo na ba yung kataga? Kahit di na ako mag-church, ang importante, may kinikilala akong Diyos. Mali yun, di ba? Kasi maraming ibig sabihin na nakikilala ko ang Diyos, may kinikilala.
yung Greek word na ginosko, at saka yung isa, nakalimutan ko yung isa. Anyways, ayan. So the conviction stage, no? Believes in God and born again. Kasi maraming tao magsasabi, naniniwala ako sa Diyos, may kinikilala akong Diyos, pero actually, hindi pa talaga sila na born again. Bakit? Ang pagiging born again is experiential. You know, ito po ay karanasan, personal na karanasan. Ikaw ay pinanganak muli. Hindi ito basta religion, no? Hindi ito basta, ito po ay experience, no? Ayan, kaya sabi diyan, relationship is not intimacy. Ngayon, na born again ka, anak ka na ng Diyos. Okay? Anak ka na ng Diyos, pero kahit anak mo pa yan, hindi ka pa niya gaano kilala. So, ibig sabihin, kahit na may relationship kayo, pero wala kayong closeness. Yan po ang sinasabi ng message natin last week. No? Si Maria, mas pinili niya maging close sa Diyos kaysa yung gumawa, maglingkod na hindi na malayo naman yung puso niya sa Panginoon. Misplaced priorities. Hindi niya priority ang Diyos. Ang priority niya, ministry. Kaya sabi ng Diyos, abide with me, you sit at my feet. Ilaw, namnamin mo ang presensya ko. Namnamin mo na kasama mo ako. Huwag ka lang basta gawa. Ang gusto ng Lord, maranasan nyo at makapiling siya ng totoo. Yeah? Sabi dyan, a child can live in the same house with a father and still not know his heart. Mga anak, yes, magkasama kayo sa bahay ng magulang nyo. Pero alam nyo ba ang puso ng magulang nyo? Di ba? Ano ibig sabihin nun? Wala. Or merong intimacy, mababaw pa. Kaya po magulang, no? In-encourage ko na lagi nyo kausapin ang inyong mga anak. Gawin po natin ulit yung ating motivate, na ginawa, yung, yung isa, yung listening. No? Anyway, ayan. So, you can't believe in God and still live like He doesn't exist. No? Maraming ikaw ay na-born again na, pero parang andun ka pa rin sa buhay na dati. Na? Kasi pag na-born again ka, wala ka namang kaalaman. Yung baby na yan na hawak ni Yuri, walang alam yan sa mundong ito. Hindi niya alam na siya ay pinanganak. Hindi pa niya kilala yung kanyang magulang. Yan po ibig sabihin that when you were born again, hindi pa agad kilala mo ang Diyos. Pero ipinanganak ka na. Ha? Sabi yan, I believe in God but there's no fruit, no obedience, no transformation. Yet, wala pa. No? Kasi nasa conviction stage ka pa lang. You're in the process of nililinis ka pa lang ng Lord, pinupurun ka pa lang. No? And believing is a starting point, not a destination. Akala ng iba, sumampalataya ka sa Panginoon, yun na yun. Marami po ang umihinto. Nung sinabi niya, sumampalataya ko sa Diyos, hanggang dun lang. Hindi na nagpursige na lalo pang makilala ang Diyos. Kaya sabi ng iba, ang importante, sumasampalataya. May pananampalataya ko. Hanggang dun lang. At maraming Christian, hanggang dito lang. Ang importante, I believe in God. Now, hindi po yung final destination. Yun po ay pambungad pa lang. Kaya ang proseso, after mo tumanggap sa Panginoon, you will undergo discipleship. Hello? Kaya undergo ka ng discipleship. Bakit? Kasi starting point, yung pananampalataya mo, hindi pa yan yung final, unless kung mamamatay ka na. Mamamatay ka na. Tapos, may lumapit sa iyo, pinatanggap ka, no? Tanggapin mo ang Panginoon Jesus bilang yung Panginoon na tagapagligtas. Yes, tinatanggap mo, na namatay ka. That's the final destination. Pero habang buhay ka pa, hindi yan final destination. May proseso pang pagdadaanan, no? Believing but no repentance yet.
Na? Yan. So marami dyan ang nag-a-assume salvation is equals to intimacy. Hindi po kaya ligtas ka na, hindi ko garantiya yung closeness nyo sa Panginoon. Ano ang goal? Ang goal last week, lumalim sa pagkakilala at sa paging close sa Diyos. The same ang ating goal ngayon. Lumalim sa pagkakilala at sa intimacy. Pag sinabi pong intimacy, ito po ay kadikit, kadugo, kasundo, kasama sa lahat ng panahon. Close friend, best friend, walang sekreto, tinatago. Gaano ba yung close na Panginoon? Na? Yan. At pangatlo, ito yung encounter stage. Yan. Ano ba encounter stage, no? And ito po, medyo nag-upgrade na po ng konti. Noon, crowd ka lang. Parang, oh, I believe in God. Ito, nakikisabay ka lang, no? Until, nagkaroon ka ng turning point, nagkaroon ka ng conviction stage, tinanggap mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Pero wala pa doon yung totoong encounter mo sa Lord. Until nagkaroon ka ng problema. At doon mo pala naranasan, si Lord pala, totoong kumikilos. Totoo pala ang Panginoon. No? And not only know about Jesus, but personally experience Him. Tuloy lang natin. So, you cry and express. Ngayon, noon, pag sinabi mo, I believe in God, yes. No? Pero ngayon, every time maririnig mo, or every time na nanalangin ka, every time na naranasan mo presensya ng Lord, napapaiyak ka na lang. Umiiyak ka na lang. Umahagulgol ka na lang. Hindi dahil malungkot ka, kundi nagpapasalamat ka sa Panginoon. When was the last time na umiyak kayo sa presensya ng Diyos? Kanina? Oh. Ay, di ba? When was the last time na overwhelmed kayo? Oh, Lord. Lord, sorry. Yung tipong mataas ang iyong emotion dahil sa Diyos. But He becomes, yeah, God is no longer distant, He becomes experiential. No? Yeah, you feel and hear the conviction of the Holy. Ramdam na ramdam mo. Minsan may time na habang nagpipray ka, tumataas yung balahibo mo. No? Sabi mo, nandito ang banal na Espiritu. Nag-experience ka na gano'n? Minsan may awitin tayo, may lyrics na binabanggit natin. Pero nung binabanggit natin, parang bigla ka na lang nung mapapaiyak nung binanggit mo yung lyrics na yun. Okay. Yung nga lang, encounter is not yet a destination. No? It is an invitation to hunger for more. Hindi ibig sabihin na lagi niyong nararanasan ang presensya ng Diyos. Lagi ba? Lagi ba kayo may goosebumps? Nalala ko dati, may bisita tayo dito. No? Siya po ay gala dyan sa may Patricio. Nakalimutan yung pangalan niya. Na-invite na siya, nagba-basketball, na-invite ni Jason, kapatid ni Kia. Tapos dinala rito, tawa-tawa, prayer meeting namin. So sabi niya, ano ba yung pinaka gusto mong ipag-pray sa Lord? Gusto ko pera. Gusto ko pera. So ito ngayon, si Pastor Norville naman ay bawat kagustuhan mo, laging kinukonek sa gospel. Kinukonek ko sa gospel, ito ganyan. Nung pinag-pray kami, sabi niya, Pastor, umiyak. Pastor, habang nag-pray ka, parang umaagat ako. Parang ba siya lumilipad na nakatayo na yung mga balahibo niya. Sabi, bakit naman gano'n pakiramdam mo? Multo ba ako? Di, Pastor, parang lumulutang ako sa ere nung pinag-pray mo ako. Ganun ba? Sensya na ha? Anyways, yan po ay the moment na naranasan mo ng Lord, hangarin niya. Amen. Huwag kayong experience ng Lord, yes, tama na. No, it is an invitation for you to hunger more for God. Lord, gusto kong maranasan ulit ito. Lord, gusto kong ma-experience ito paulit. Kasi po, seasonal po madalas ang
ang goosebumps na yan, ang feelings na yan. No? Yan. Sabi nga dito, taste and see that the Lord is good. Naalala ko tuloy yung apple, no? Alam niyo na siguro yung kwento. Pero isang mama, nagpe-present na kanyang gospel sa opisina, sabi nung isa sa mga manager, no? You know, pastor, sabi niya, hey, I agree with you, no? About geto kay God. Pero, sabi niya, pero hindi ako masyadong naniniwala na totoo yung mga sinasabi niya. Skeptical siya sa presentation ng pastor about sa gospel. Yung pastor, kumuha ng apple. Dinampot. Tapos kumagat. Sir, itong masalas ba na ito ay matamis, maasim, o mapakla? Sabi ng manager, ilungo ka pala eh. Ikaw yung kumakain, tapos tatanungin mo anong lasa niyan. Sabi niya, Sir, maranasan mo muna, tikman mo muna, bago ka mag-comment na hindi siya totoo. Taste and see that the Lord is good. Amen po ba? Huwag ka mag-comment na hindi mo naranasan. This is what I experience. Taste and see. That's the encounter stage, no? Don't just dwell on feelings, no? Yan. Pag-ilan na ba ito? Pag-apat? Yan. Friendship stage! Wow! Ito, medyo close na kay ni God. Hindi lang basta dumarating ang kanyang presensya, naranasan mo ang kanyang presensya ng hindi madalas. Pero ito, mas malalim na ito. No? Yan. You are now walking with Jesus. Kahit saan ka magpunta, kasama niya. Kasi si Jesus ay is already a companion to you. No? Yung tipong, Lord, ano gagawin ko? Lord, ano yung kalooban mo pwede mong gawin? No? Lord, may sabihin ka ba? Ano gusto mong sabihin sa akin? Sabihin mo lang. Ganon kayo ka-close ni Lord. Meron ba kayo mga friends? You know, lahat ng sekreto, alam ninyo. Yan po ang lalim ng depend. No? Now, you are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. No? Kaya huwag kayong manatili na parang basta na-experience ko si Lord, basta nakilala ko ang Panginoon. I-pursue pa ninyo na lalo kayo maging close ni God hanggang i-reveal ni God yung mga sekreto niya na kayo lang ang nakakaalam. Na paano ko na-experience yan? May mga time na may verses akong binabasa, lahat ng kaklase ko sa seminary, hindi nila mag-gets. Ano ibig sabihin nito? No? Hindi ko ba sinasabi na mas close kami ni God, ni Jesus kaysa sa mga classmate ko? Pero bakit tinitingnan ko, nire-reveal ni Jesus yung meaning ng verse na yun. Nakalimutan ko ng verse. No? Para sabi ko, to sinagot ko yung teacher namin. Sinagot ko, tama yan. Huh? Lord, galing nga. No? Nireveal niya sa akin yung meaning na yun. May mga Bible verses na ilang beses nang binasa, pero ngayon nyo lang naintindihan. Yan po ibig sabihin yan. Nire-reveal ng Diyos sa kanyang kaibigan lahat ng kanyang salita, lahat ng kanyang plano. Alam niyo sa totoo lang, ang daming nangyayari ngayon sa end times, napakalinaw. Pero minsan, hanggat wala nag-preach, hindi nyo mag-gets, ayan pala yun. Kasi nireveal ng Diyos sa mga ngaral yung sekreto na yun because ang end times mo hindi basta-basta nare-reveal. Eh, natotoo dahil si Brother Joshua, yan may mga prophetic vision, alam yung mangyayari. Pero yung kilala ko po na si Doc Biren, yung may-ari po ng school, napaka-sensitive niya pagdating sa mga pangyayari. Every time may nangyayari ganito, nadi-discern niya. Ito, bahagi ito ng end times. Yan, tuloy na tayo, He shares the secret, Yung sikreto niya. I-reveal niya yung misteryo niya, And He brings you into His counsel. Wow! So, gano'n kayo ni Lord, napaka-close yun ni God. Pati ang kanyang mga sekreto, binubulgar niya na. Sinasabi niya sa iyo ang kanyang mga plano.
Na, sometimes kapag ikaw ay pastor, na, lagi ko po ito ginagawa, I'm asking a vision from the Lord. Lord, ano yung pwede kong gawin? Let's say, pagpasok ko ng every year, no, Lord, give me a vision, Panginoon, ano pwede kong gawin para sa church. Kaya nga, napaka-importante ng vision casting para sa church every January. No? Ayan. Ayan. Meron pa. You no longer just feel His presence, you obey His instruction. No, sabi nung kanya sa John chapter 15, you are my friends if you obey my commands. You know, pasilin po ninyo, sino sa inyo struggle pa rin ng pag-obey? Taas po ang kamay. Aminin. Aminin mo. Aminin mo. Marami pa rin may struggle sa obedience. Totoo yan. Because ang obedience naging burden pa yan. Burden pa rin ang obedience hanggang ngayon. Pero habang lumalalim ka sa Diyos, hindi na issue ang obedience. Na? Kasi may friendship stage na kayo. You stop asking God to bless you and start asking, Lord, what you want me to do. Hello? Hindi mo na hinangad, Lord, pagpalain mo naman ako, Lord. Puro lang hingi ng hingi. Pero habang lumalalim ka sa relasyon mo sa Diyos, hindi ka na puro hingi. Nagiging, Lord, ano yung pwede kong gawin? Nandun na ba kayo sa puntong yan? You always ask God, Lord, anong pwede kong gawin? Pag-gising mo sa umaga, Lord, anong pwede kong gawin ngayong araw? Lord, magpadala ka naman ng tao na masisira mo ng gospel. Nandun na ba kayo sa stage na yan? Na, sabi nga dyan, God told Abraham, leave your country, your people, your father's household, and go to the land I will show. Pasilin po ninyo, no? Inutusan si Abraham, pumunta ka doon sa lugar na hindi mo alam. Anong ginawa ni Abraham? He obeyed. No? Kaya tawag sa kanya, Abraham believed in God and it was counted to him as righteousness. And he was called a friend of God. Wow! Gusto nyo maging close kayo ni God? Obey. Obey. Issue natin obedience. Kaya po napaka-importante po ng accountability. Na? Yan. Ito po. The intimacy stage, malapit na po tayo matapos. Ito medyo malalim na kasi, wow! Anong level ng intimacy? Nasa intimacy stage. Ito po ay, you long for His presence. Ito po yung hinahanap-hanap mo na ang presensya ng Diyos. Di ba, alive? Minsan pag in love ka, di ba? Nag-miss ko na siya. Nai-miss niyo si God? Hindi na. Ito po, lagi pong hinahanap. He long. You're not chasing for comfort, you're chasing closeness. Lord, hindi ko kaya mapalayo sa iyo. Ayun naman, ito yung nabanggit ng Panginoong Isus habang siya'y nakabayubay sa krus. Anong sabi niya? My God, why hast thou forsaken me? Alam niyo bakit niya nabanggit yun? For the first time in eternity past, sa first time niya may experience na malayo sa Ama dahil itinuring siyang makasalanan dahil sa atin. Kaya nabanggit niya yun, napakasakit sa kanya. Ganon kasiluso ang Panginoong Isus pagdating sa intimacy niya sa kanyang Ama. Na, hinahanap. Saglit lang, no? Sabi nga niya eh, after 3 days, pwede ko naman bawiin eh. Mabubuhay naman ako ulit. Pero bakit niya naisigaw yun? Ganon katindi ang kanyang panhangal ng time na yun. Obedience is no longer a burden, but joy. Alam ba, mahal mo, no? Yung ba namamahal ba rito? Pag mahal mo, kahit nabigan, kahit ilang bundok pa yan, kahit ilang ilog pa yan, kahit ilang dagat pa yan, tatawilin ko yan, mapaglingkuran ka naman. Parang hindi na kayo kinikilig, ha? Parang wala na intimacy, ano?
Totoo lang, no, may mga pagkakataon. Sa school po, lagi po ako dinadala nito sa mga iba't ibang lugar. At may mga lugar akong napupuntahan, napakaganda. Pero ang lagi nasa isip ko, sana dito yung asawa ko para makita yung human. Sana nandito yung mga anak ko para ma-experience nila ito. Well, nag-zipline ako, nag-zipline ka sabi ko. Habang nag-zipline ako, sana ma-experience to ni Karen. No? Alam mo yung gano'n? Sayang. Praise the Lord kasi magiging teacher na siya ng Athens. At lagi ko na siya makakasama sa mga lakad, no? Yan. Okay. Intimacy with God becomes your oxygen, no? You cannot go a day without talking to Him. Parang paghinga. Parang kulang ang araw pag hindi ko nakausap ang Diyos. You know, parang hindi, parang hindi ko masabit, no? Hindi kompleto. Unsatisfied yung araw pag hindi ko siya nakausap, nakasama. Ang lalim na ng intimacy. No? Meron pala mga stages na akala ko na maniwala ka lang, yun na yun. Pero sabi ng Lord, abide in me and I will abide in you. Meron palang closest na inangan ng Diyos na gusto niyang maranasan natin. Kaya mas gugustuhin ng Lord na lumalim ka sa pagkakilala sa Kanya kaysa dami mong ginagawa para sa Kanya. Alam mo, sa totoo lang, maraming mga magulang dito, akala natin, pinapakita natin yung pagmamahal natin sa ating mga anak sa pamamagitan ng pagtatrabaho at pagpuprovide. Hindi pa yun. Unless meron kayong intimacy sa inyong mga anak. Kaya magugulat kayo, paglaki niyan, gulat kayo. Para hindi ko yung baby na nakikilala ko noon. Para hindi ka yung anak ko. No? Kasi walang intimacy. Okay? Yan. You are desperate of His presence. Lord, kailangan kita. Lord, samahan mo naman ako, Panginoon. Samahan mo ako, Panginoon. Hindi ko kaya to. Hello? Lord, kailangan kita. Mas mapapakanta ka lang, Lord, kailangan kita. Nalala ko na nung high school ako, no? Meron akong crush. Mga estudyante pa na ako, no? Pag summer, pag itong summer, nasa bundok kami, nagmamais. Nasa tuktok ko na bundok. Sinisigaw ko yung pangalan ng klase ko, no? Mabirang mo. Alam mo na experience yun na yan? Yung sobrang pagkamis. Napapasigaw ko na lang, no? Anyway, go tayo sa the hunger for purity, no? Kung ano yung gusto ng mahal mo, dahil sa sobrang pagmamahal mo kay Jesus, you will hunger for purity. Lord, lahat ng mabubuting bagay, gagawin ko na. Hindi ka na nagsastruggle pagdating sa pornography, pagdating sa lust, sa pagdating sa mapagsisinungaling. Bakit? Kasi para sa'yo, you are pursuing purity because ito ang gusto ng Diyos ni Kristo para sa akin. He wanted holiness. He wanted me to walk in righteousness. No? Sabi niya, because you are not just trying to look like a Christian anymore. Because you are in love with Jesus. Kaya po, lagi ko po binabanggit sa inyo, ang ating pong church, itinuturo dito, hindi lang para maging religyoso ka. Actually, I'm not really teaching about being religious. I am teaching here in the temple, deepen your relationship with God. Ito yung makikilala mo talaga ang Diyos. Hindi lang dahil pinapractice mo yung mga bagay na ito, kundi kilala mo siya. Kilala mo siya. Ito yung pang-anim. The union stage. Ito yung pinakamataas na you're no longer visiting His presence. Hindi mo na hinahanap ang presensya ng Diyos. Bagkus, sabi dyan, you become His dwelling place. Ang Diyos ang nananahan sa'yo. Hindi lang basta kasama mo siya, binabahayan ka na niya. You know? Yan, sabi nga dyan, no? You don't just follow God, you move as one with Him. Na para pa, kung paano mag-isip ng Diyos,
ganun ka na rin mag-isip. Kung ano ang puso ng Diyos, ganun din ang puso mo para sa iba. No? Kaya nung prayer and fasting noong January, isa sa mga topic doon sa sa prayer and fasting, magkaroon kayo ng puso kagaya ng Diyos, puso para sa bayan, a heart for the nation just like God. Nung ma-realize, sabi mo nga, parang dito sa temple, parang bihira natin pinagpipray yung ating bansa. Kaya ba, napapasin nyo minsan kapag nagpipray ako nag-lead ng prayer time, lagi ko pinagpipray yung ating bansa. Pinagpipray nyo ba yung ating bansa? Parang sinani Agnes na nagpipray. Lumanda naman, reklamo tayo na reklamo sa bansa natin. Bakit? Hindi mo kasi pinagpipray. Are you praying for the corruption? Pag hindi ka nagpipray, dapat hindi ka na nagreklamo. Pinagpipray mo na eh. You complain to God, o you complain on social media, bakit? Kasi hindi mo siya pinagpipray. No? Balik tayo rito. So yun yung stage, ito yung kaisa mo na ang Diyos. You have oneness with God. No? Yeah. Your desires becomes His desire. Para balik tayo. His desire becomes your desire. No? Your thoughts are shaped by His mind. So, paano ka mag-isip? Paano mag-isip ang Diyos? Ganoon din ang pag-isip ko. No? Your life becomes an expression of His nature. Ikaw ngayon, kahit hindi mo pilitin, lumalabas pusa yung imahe ng Diyos sa buhay mo. May kailan kayong tao gano'n? Pag nakaharap mo siya, parang kaharap mo ang Diyos na parang bawal kang sinungaling. Hindi naman sinasabi na nandito na ako sa stage na ito, no? Since I'm a pastor, nasa church, nasa school po ako, may mga kasama po mga teacher na mga malambot, no? So, nag-uusap-usap sila ng mga malasong usapin. One time, papasok ko ng room. Di ba? Nagkichismisa sila ng mga malalaswa, di ba? Pagpasok ko ng room, si Pastor Norfield. Ang babait! Nalala ko nga yung birthday party sa isa nating member dati. Mag-approach ko ng gate, pinagmumura yung mga yaya, ganyan. Sabi ng yaya, Ma'am, si Pastor nandyan na. Ay, nandyan na. Biglang nawala yung pagmumura, naging mabait yung nakakatawa lang, no? Parang, pag nakita ka nila, parang nandun ang presensya ng Diyos sa inyo. Okay? Ito yung sinabi ni Brother Kyle kanina, Kuya Kyle. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Ito po yung kaisa na po ang Diyos. Sa lalim nito, hindi ka na nagsastruggle sa kasalanan. You're almost pure and holy. Para ka ng nasa glorified body ka na. No? May mga pagkakataon minsan na parang ang Diyos po ay tayo po ay may hawak na susi. Bawat bahagi ng buhay natin may mga kwarto po yan. No? Nung tinanggap po natin ng Diyos nung conviction stage, parang sinabi natin kay God, ito yung susi. Ito lang yung kwarto na pwede mong buksan. Pero habang tumatagal, tumalalim ang iyong relasyon sa Diyos, unti-unti, pa isa-isa, yung kwarto sa bawat buhay mo, ay isusubo mo ng pa isa-isa hanggang sa mabuksan lahat. At tumatok tayo sa union stage. Na? Yan. You don't struggle to obey. It becomes your nature. Wow, napakasarap, no? Na-imagine ko yung mga anak ko, no? Nature yung pagsunod. Isang sabi mo lang, pakiano mo ito? Yes. Pakiano mo ito? Yes. May mga nga, ang sarap. Pag sinabi mo kayo sa buto, wait loud, tayo. Talagang, makakarinig ko mananay. Makakarinig. Pero, tayo mga magulang, disobedient din naman tayo. Parang back to you. You don't chase His presence, you carry the presence of God. Punong-puno ka ng presensya ng Diyos. You don't just hear God, you live
inside His voice. Ganito kalalim. Sabi nga dyan, ito yung prayer ni Jesus, bago tayo magtapos. That they may all be one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. Ito yung panalangin ni Jesus. Na ako at ikaw, kayo, Ama, iisa tayo. At sana sila man din ng mga sasampalataya, maging kaisa natin sila. Hindi pwede sabihin oneness, no? Nakita talaga may distinction between God and the Son. Kaya po, Trinity talaga yung atin pong pininiwalaan. One, they're one in us. It's no longer I who lives, but Christ in me. So, tanong, anong stage kayo? Ang challenge na naman po rito, and this is the challenge, God is not hiding from you. Hindi po nagtatago ang Diyos. No? Actually, in-invite ka nga niya na lumapit pa. Sabi sa James, draw near to God and He will draw near to you. Lumapit ka sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo. Ang Diyos po, hindi po malayo sa atin. Ang problema, tayo yung lumalayo sa Diyos. Ito hindi. Kasi hindi siya importante sa atin. Mas masipag tayo pagdating sa work, tabad tayo pagdating sa presensya ng Diyos. Isa na ibig sabihin, baka nasa mababaw na stage ka pa lang. Pero ang challenge dito, huwag kayong manatili sa ganyang klaseng relasyon mo sa Diyos. Magpakalalim pa kayo. Magpakalago pa kayo. Makilala niyo pa ang Diyos na gusto. Now, the problem is we stop to know Him more. Bakit? Kasi komportable na tayo. Para sa atin kasi nakontento na tayo, ang importante, may pananampalataya ako. Hanggang doon lang kasi tayo. Hindi na tayo nag-i-extend pa. Nag-i-effort pa. Wala nang effort. Mga mag-asawa, tanongin ko po kayo. Nung una kayo nagkakilala, di ba? Maya't maya, may kilig, di ba? Pero habang tumatagal, dati ganito pag nung nakita yung girlfriend pa lang o boyfriend pa lang, wow! Oh, so macho! Oh, ang ganda! Habang tumatagal, gumagano na. Dati, ang bango-bango. Yummy, yummy. Ngayon, may lupa. Alam mo bakit? Sabi nga ng Revelations, your first thing, your first love. Hinayaan nyo kasi na naging komportable at hindi na kayo naging effort sa isa. Natutuwa ako, no? Kaya mag-diyo, pag may time, no? Habang may motor, joyride kami ni Karen. Alam mo bakit? Habang nag-joyride kami, doon kami nag-uusap, no? Nag-uusap sa motor. May mga plano sa buhay, nandun kami sa motor, habang nag-motor, kaya ilang beses na disgrasya, no? Hindi nag-uusap habang nag-motor. Pero, ganoon pa rin. Minsan, kasal namin, intimacy, sa sex life, pinag-usapan namin habang nasa motor. Kasi yun ang aming parang yung paraan namin para lalo kami, usap-usap, kwentong buhay, no? Kwento ng problema, habang nasa motor. Tapos, paghanap ng kainan, usap ka naman, ito ganyan. No? Ang problema sa atin, kaya nawawala yung pagmamahal natin sa isa't isa. Hindi na tayo nag-i-effort. Totoo. Noon, masipag, mag-date. Ngayon, wala nang date. Ano sabi? Gastos kasi. Wala! Iba pa naman pag lumabas ang babae ng gate. Pag lumabas ang babae, 1,000. Lumabas 1,000. Pag lalaki na malabas,
Zero. Kaya lalaki na lang lumalabas, gumagalaman. Totoo ba yan? Para kalabuhan nila. You make effort. Kaya ang problema kung bakit nawawala yung ating pag-ibig sa ating mga, sa isa't isa. Hindi na tayo nag-i-effort. The same with God. Hindi tayo nag-i-effort para sa Diyos. No? Hindi na natin lalo pang nilaliman. Hindi na tayo nag-spend time sa Kanya lagi. Ang gusto natin, ay importante, naglilingkod ako. Pero wala yung intimacy. Na? Ang tanong, are you willing to go beyond comfort? Gusto nyo ba makilala pa ang Diyos? You spend time with Him. Spend time with God. Huwag lang yung masipag ka sa ministeryo, pagdating sa quiet time mo, wala kang panahon. Hindi yung speaker ka ngayon, alam mo naranasan ko yan before I end. Iaaminin ko sa inyo, no? Noon, medyo umpisa pa lang ako sa ministeryo. Nakapagbubukas lang ako ng Bible pag mag-preach ako. Masaklap, nag-pray ako sa mismo preaching ko. At na-realize ko, Lord, nagsama ako. Napaka-plastic ko. Napaka-pegi ko pang I repent. Kaya every time na ito ang sakit ng mga preachers. Hindi nag-pray bago gumawa ng design. Alam mo, totoo lang, alas 4 na ako natulog ngayong araw, no? Kasi wala yung magawa yung iba. Sabi ni Karen, bakit si Nori mabilis lang gumawa? Sabi ko, nakita mo naman, may panalangin pa ako, may pakanta pa ako. Nakanta muna ako ng praise and worship song, tapos mag-pray ako. Tapos ayoko nang maingay, gusto ko tahimik. Kasi gusto ko mas narinig ko si God. Kaya tumatagal ang paggawa ko ng message. Kasi ang hirap sa akin, lalo na pag-gising pa si Kate, mamaya pa. So pag ganyan, tatabihan ko muna matulog. Pag nakatulog, saka ako tuloy-tuloy yung tulog. Kasi may gising ako sa 4, doon pa na ako gagawa. Tahimik ka. Are you willing to go beyond comfort? Beyond routine? Beyond yourself and to true oneness with God? Ano ang goal natin? What's our goal? What's our one thing? Pursue intimacy with God. Piliin ninyo na makasama ang Diyos sa araw-araw. Hanapin mo siya. No? Hanggang sa dumating sa punto na hindi na siya mawawala sa iyo. Actually, hindi naman siya mawawala sa atin. Tayo yung nawawala. Hindi na tayo mawawala sa Kanya. Amen po ba? Tumayo po tayo lahat. Sabihin niya sa katabi niyo, pursue intimacy with God. Huwag kang makontento. Tayo po yung manalangin. Dahilang Diyos, kami po yung nagpapasalamat, Lord. We confess our shortcomings. We repent. Dahil palagi mo kami, Panginoon, mas inuuna ang maraming bagay. Mas binamahal ang maraming ibang bagay kaysa sa iyong Panginoon. Lord, hindi po namin maikaila, Panginoon, na hindi ka talaga priority sa buhay namin. Masakit lang, Lord, may katotohanan po sa lahat ng iyong Panginoon. Madalas, even sa pagpunta ng church, Panginoon, pag sa pagsimba, minsan mabigat po ang aming mga paa. Mabigat po ang aming puso. Para bang, huwag na lang. Pagod ako eh. Huwag na lang, parang tinatamad ako. Huwag na lang kasi may problema sa bahay. Parang pinapakita namin, Panginoon, na hindi talaga kayo importante sa buhay namin. Siguro nga, Panginoon, dahil mababaw pa ang aming pagkakilala sa inyo. Mababaw pa ang aming intimacy sa inyo. Mababaw pa, Panginoon, ang relasyon namin sa inyo. Dahil pinabayaan namin, Panginoon. We dwell
doon sa bagay na okay na Panginoon na kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pero kapatid, hanggat di si Kristo ang Panginoon ng buhay mo, Panginoon sa lahat ng bagay sa buhay mo, hindi siya kailanman maging totoong Panginoon. Hanggat di siya itinuring mo na resource, pinagmulan ng lahat ng kakayanan mo, He is not yet your Lord at all. At kapatid, kung ikaw'y natatamaan ay parang totoo yan, Pastor. Parang hindi ko talaga kinikilala ang Diyos. Parang punch lang talaga ako, Pastor. Kapatid, this is the time that you commit your life to God. If you are touched by God's word today, I want you to raise your hand. Taas mo lang kamay mo. Sige na kapatid, you just raise your hand. It is between you and the Lord. Hayaan nyo yung taong katabi ninyo. Hayaan nyo lang tinitingnan kayo na parang, oh, napaka-weirdo mo. You just raise your hand and kung talagang hinahangad mo sa puso mo na, Lord, gusto kong lumalim pa sa inyo. Maaari kayong manalangin at sabihin ng Panginoon, gusto kong makilala pa kita. Gusto kong maranasan kita, Panginoon. Gusto kong manahan ka sa araw-araw sa buhay ko. Gusto ko, Lord, maging realidad sa akin na talagang kasama kita araw-araw. Gusto ko panghangad ko, Panginoon, na yung isip ko kaisa ng isip mo at ang puso ko kaisa ng puso ko. Ang gusto ko, Panginoon, na dumating ako sa punto na ikaw lang ang asahan ko. Gusto ko, Lord, magkaroon at tumaas ang aking confidence sa inyong Panginoon na kahit meron matinding pinagdadaanan, Panginoon, hindi ako matitinag sapagkat nakikilala kita na mas malalim. I want to be one with you, Lord. One with your heart. One with your mind. One with your acts. And I pray, Panginoon, na simula sa araw na ito, hanapin ko lagi ang inyong presensya. Hindi ko hayaan, Panginoon, na hindi kayo makausap sa isang araw. Kapatid, kung ikaw ay nagtataas ng kamay at nalalangin at ang panalangin, hingin mo lang ang presensya ng Panginoong Isus sa araw-araw. Lord, marami pong salamat, Lord, sa pagtaas ng kamay na ito. Nakikita niyo po ang aming pong puso. Nakikita niyo po ang aming pong commitment. Nakikita niyo po, Panginoon, ang aming pong hangad na makilala kayo. Lord, kami po inyong katagpuin sa tuwing hinahanap namin kayo. Iparanas niyo po sa amin, Panginoon, ang inyong presensya. Iparamdam niyo sa amin, Panginoon, ang inyong katotohanan. Na hindi kayo basta kwento. Kayo po'y totoo at tunay. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.